Good afternoon mga lods. Magluto tayo ngayon ng biko para merienda natin ngayong hapon. Ito yung paraan sa pagluluto namin ng biko sa probinsya. Yung gata, habang kumukulo siya, halo-haloin natin hanggang sa magkaroon siya ng latik. Katulad nito, hinahalo ko para di siya mamuo. Kasi pangit pag namuo siya lods, kailangan siyang halo-haloin hanggang sa magmamantika na siya. Kaya mahirap magluto ng biko. Kailangan tingnan mo lagi siyang inahalo. Hindi pababayaan sa paghalo. Katulad ng mga lalo na sa paglalatik natin para pang toppings natin sa ibabaw ng biko. Malapit na siyang mamuo lods. Tulad nito, malapot na siya. Habang hinahalo mo kasi siya lods, mamumuo yan siya na durog siya. Yung latik niya pagkatapos niyang magkulay brown na. Kailangan haluin talaga siya para hindi sunog yung pagkalatik. Malapit na lods. Tulad nito, may mga buo na siya konti. Kailangan nating haluin para di masunog. Kasi pag di mo hinahalo lods, ang mangyari sa toppings mo, masusunog, pait pag kinain mo. Kaya lagi mo siyang bantayan na hindi siya masusunog. Yan yung mantika naman nito lods, pagkatapos ng maglatik katulad nito, brown na siya. Huwag nating pabayaan pag brown na siya kasi pag hayaan mo lang siya, hindi mo siya haluin, masusunog yung latik. Kaya pait pag kinain mo. Kailangan katamtaman lang yung pagka-brown niya para pang toppings natin sa biko natin. Konti na lang lods, maluluto na to. Makikita nyo mamaya lods na magkulay brown na yan. Pwede na yan siyang hanguin at ilagay sa malit na mangkok. At i-separate nyo yung mantika at saka yung latik kasi yung mantika yun yung gagamitin natin ihalo dun sa biko habang nilalagyan ng asukal. Doon natin ihalo yung mantika na galing dito sa latik. Ito guys, ito na yung latik na pang topping natin sa sa biko natin. Ganitong paggawa namin sa probinsya lods. Katulad nito, nilagyan ko na ng malagkit, asukal, tsaka yung mantika na doon sa toppings. Yun yung pinanghalo ko dyan para di agad siya mapanis lods yung biko. Kasi pag kulang siya sa mantika, madaling mapanis yung biko. Sa amin, inaabot ng 4 na araw, di pa mapapanis yung biko kahit hindi ilagay sa rep. Kasi sa probinsya kasi sagana ang pag-ano namin ng gata. Dito kasi mahal ang gata kaya ilatikin mo talaga yung yung niyog para maano siya, maganda pag ihalo sa biko. At yung mantika yan yung nagdadala na hindi mapanis. Kailangan lagyan natin ng sa 2 kilo loads na malagkit, 3/4 na asukal lang nilalagay ko para katamtaman lang yung tamis at hindi sobra. Kasi pag sobra kasing tamis, maumay ka na at yun, wala ka nang ganang kumain. Pero pag yung katamtaman lang ang tamis, maraming makain mo nitong biko. Kasi nakakaumay ang sobrang tamis loads. Kailangan nito halo-haluin ng husto para pantay siyang tamis. Ito loads, tapos na, nandito na yung nilagay ko na sa tupperware at toppings na lang ilalagay natin. Yung ginawa nating latik kanina, ito loads, ang ilalagay nating toppings sa ibabaw. Tulad niyan, may toppings na loads. At ito yung finished product natin.
At salamat Lord sa panood ng aking video. Huwag kalimutang i-like and share itong aking video para marami pa kayong matutunan sa aking mga gagawing kakanin. God bless you all. Thank you very much.